Good morning, sir. So this is the first reporter of Group 6. So our topic is the gender and social inclusion, promoting women's economic empowerment and social cohesion. So first, what is gender and social inclusion? So gender inclusion, ensuring women and men have equal access to opportunities, resources, and decision making. So ibig sabihin daw ng gender inclusion is pantay-pantay yung opportunity ng babae at lalaki sa education, uh, work, and also sa leadership. So, hindi dapat limited o limitado yung isang tao dahil lang sa kanyang gender. So, example scenario, may isang company na naghahanap ng supervisor. So, dito is pwede mo apply ang babae at lalaki. So, uh, pero pipiliin lang ng company yung pinaka-qualified sa pagiging supervisor. So, hindi sila nagbe-base sa gender mo. So, next is social inclusion. So, creating cohesive societies where all groups feel valued, respected, and can participate fully. So, dito naman sa social inclusion, sinisigurado na ang lahat ng tao sa isang community ay tinatanggap, nirespeto, and also may pagkakataon na mag-participate. So, kahit ano pa yung background nila, age, situation sa buhay. So, example scenario, may community meeting. So, tungkol sa improvement ng barangay. So, inaanyayahan nila yung mga lalaki, babae, mga matatanda, and yung person with disabilities. So, pati na rin yung mga mahihirap na pamilya. So, para makapagbigay na rin sila ng kanilang mga opinion. So, next is core goals. So, build fair, equitable communities that leave no one behind. So, dito sa core goals, ang main goal ng gender and social inclusion is makagawa ng isang community na patas and may equal na opportunity para sa lahat and walang maiiwan. So, for example is may livelihood training. So, may livelihood training program and ang local government. So, tinitiyak nila na pwede sumali ang lalaki and babae. So, nabibigyan ng chance ang mga mahihirap na pamilya, and also, masusupport din ito yung mga persons with disabilities. So, dahil dito, mas maraming tao ang nagkakaroon ng pagkakataon na umunlad sa buhay. So, next slide is why GSI matters. So, bakit nga ba nagmamatter ang gender and social inclusion? So, equal opportunities for everyone. So, mahalaga ang GSI dahil binibigyan ito ng pantay na opportunity ang lahat ng tao, mapababae man o lalaki, mayaman o mahirap. So, kung may scholarship program, so hindi lang isang grupo ang pwedeng makakuha. So, lahat ng qualified na students may chance. Kaya, dahil dito, mas marami yung mga taong makakapag-aral. So, next, the case for gender and social inclusion. So, we have here number 1, economic growth. So, closing gender gaps could add up $20 trillion to global GDP by 2025. So, dito sa economic growth is kapag daw nabawasan yung gender gap sa trabaho and opportunity, mas marami yung mga tao na makakapagtrabaho or magkakaroon ng trabaho and also makapag-contribute sa economy. So, ayon sa mga studies, kung magiging pantay ang opportunities ng lalaki and babae, maaaring madagdagan daw ng $23 trillion ang global economy. So, example, kung mas marami yung mga babae na nagiging entrepreneurs or professionals, mas marami yung mga negosyo na nabubuo. And also, dahil din doon is lalago yung economy. So, next is number 2, poverty reduction. So, empowered women invest more in their families, health, education, and well-being. So, sa poverty reduction,
Kapag empowered ang mga babae, mas malaki yung chance na may invest nila yung kanilang income sa kanilang pamilya, tulad ng pamilya, kasali din yung health, education, and yung mga basic needs nila. So for example, uh, uh, may isang nanay. So yung nanay na yun is may trabaho. So kadalasan yung inuuna is yung pag-aaral ng mga anak niya, pagkain, and also yung uh, health nila. And also, dahil nga may trabaho na siya, is nakakatulong na siya na nakakatulong siya sa pamilya na, and also nakapag-provide na siya. And dahil din dun, nabawasan na yung paghihirap nila. So next is number 3, social stability. So inclusive societies have lower rates of conflict and higher resilience. So sa social stability, ang mga inclusive na society is lahat sila is may boses and opportunity. So mas mapayapa and also mas matatag yung kanilang economy. So for example, kapag may decision making sa community at kasama yung mga babae, mga youth, elderly, and also yung mga ibang grupo, is nagkakaroon sila ng fair solution, and also mas nababawasan yung conflict. So number 4, sustainable development. So dito sa sustainable development, critical for achieving UN SDGs 5, gender equality, and 16, peace, justice, and strong institution. So ibig sabihin, mahalaga ang gender and social inclusion para maabot ang mga goals ng United Nations sa kanilang Sustainable Development Goals. So particularly, sustainable development. So next is women's economic empowerment. So definition and scope. So definition: women having equal ability to participate, contribute, and benefit from economic activities. So dito sa women's economic empowerment is ito yung nagbibigay ng opportunity, resources, and also kakayahan sa mga kababaihan para kumita, magkaroon ng trabaho, and also magkanegosyo, and makapagdesisyon tungkol sa kanilang pera and sa kanilang buhay. So ibig sabihin, ang mga babae is may equal chance na umunlad sa economy katulad ng mga lalaki. So example, access to jobs. So kapag ang isang kumpanya is nagbibigay ng pantay na trabaho and sahod sa mga babae. So for example, si Ana ay isang engineer. So binibigyan siya ng parehong salary and promotion opportunities tulad ng kanyang male co-workers o yung mga katrabaho niya na lalaki. So next is access to education and skills. So dito binibigyan ng mga babae ng education and skills training para makuha sila ng mas magandang trabaho. So for example, may program na nagtuturo ng digital skills o livelihood training. So sa mga kababaihan, para makapagtrabaho online o makapagsimula ng negosyo, makapagsimula ng negosyo. So next is key components. So first is access to decent work and fair wages. So dito sa access to decent work and fair wages is ibig sabihin nito is mga kababaihan is may access sa maayos na trabaho and also patas na sahod. So sample scenario, kung pareho ang trabaho ng babae and also sa lalaki, dapat parehas din yung mga benefits na nakukuha nila. So next is number 2, control over financial resources. So dito sa control over financial resources, ang mga kababaihan ay dapat may control and karapatan sa kanilang kinikita.
and pati na rin sa financial resources nila. So for example, isang babae na may trabaho and also may freedom na magdesisyon kung ano or kung paano niya gagamitin ang kita niya, and also yung savings, negosyo, and also pangangailangan ng pamilya. So number 3, entrepreneurship and opportunities. So dito sa entrepreneurship opportunities, binibigyan ng pagkakataon ng kababaihan na makapagsimula at makapagpatakbo ng sarili nilang negosyo. So for example, may program na nagbibigay ng small loans and business training sa mga kababaihan para makapagsimula sila ng sari-sari store, online shop, and food business. So number 4 is skills development and education. So dito sa skills development and education, importante na may access yung mga kababaihan sa education and training para mapabuti yung kanilang mga or ma-improve yung kanilang mga skills. So for example, may livelihood program na nagtuturo ng sewing, baking, digital skills, or online freelancing para magkaroon sila ng mga additional income. So next, number 5, work-life balance support. So dito sa work-life balance support, kailangan din ng support para mabalanse ng mga kababaihan ng trabaho, and also pati na rin yung responsibilities nila sa pamilya. So for example, ang company is nagbibigay sila ng maternity leave, flexible working hours, or child care support para hindi mahirapan yung mga working mothers natin. Next is current status in the Philippines. So current status in the Philippines. So where we stand today. So number 1, labor force participation. So sa labor force participation, women 48.8% and men 76.9% in the 2025 data. So dito sa labor force participation, mas marami pa rin yung mga lalaki na nagtatrabaho kumpara sa mga babae. So yung babae na nagtatrabaho is 48.8% lang. So kumpara natin sa mga lalaki na nagtatrabaho is 76.9%. So ibig sabihin mas kaunti pa rin yung mga female workers natin na nakakapasok sa workforce kumpara sa mga male workers. So for example, maraming mga babae ang hindi nakapagtrabaho full time dahil sila yung nag-aalaga ng mga anak nila sa mga anak nila or yung sa pamilya nila. So next, number 2, wage gap. So women earn less than 21% less than male for similar work. So dito sa wage gap, may wage gap pa rin dun sa pagitan ng babae and lalaki. So sa average ng mga babae, yung kinikita lang daw nila is around 21%, na mas mababa daw kaysa sa mga lalaki. Kahit pareho yung mga trabaho nila and also yung skills. So for example, kung lalaki is kumikita siya ng 1,000 pesos sa isang trabaho, maaari yung mga female worker is 790 pesos lang yung kinikita nila. So next, number 3, entrepreneurship. So 38% of MSMEs led by women. So dito sa entrepreneurship sa negosyo is 38% ng MSMEs, micro, small, and medium enterprises sa Pilipinas ay pinamumunuan ng kababaihan. So for example, maraming kababaihan
ang nagnenegosyo tulad ng mga sari-sari stores, food businesses, online selling, small farming businesses. So dito pinapakita na malaki ang contribution ng women entrepreneurs sa economy. So next, number 4, leadership. So only 25% of senior management position held by women. So dito sa leadership, 25% lang daw yung senior management positions na hawak ng mga kababaihan. So ibig sabihin, mas kaunti pa rin yung mga women leaders sa top position sa mga companies and also sa mga organization. So for example, sa isang kumpanya na may 10 senior managers, mga 2 to 3 lang yung babae. So next is number 5, Davao Focus. So strong growth in women-led enterprises in agriculture and microtrade. So dito sa Davao Focus, number 5, sa Davao City and sa ibang bahagi ng Davao Region, mabilis lang daw yung paglago ng mga women-led businesses, lalo na sa agriculture, microtrade, small local businesses. So for example, maraming kababaihan sa Davao ang nagmamanage ng small farms, food processing, market vending, online selling. So ito is nagpapakita na lumalakas yung role ng kababaihan sa local economy. So next is barriers to participation. So challenges women face. So first is structural. So structural, limited access to land, credit and technology. So dito sa structural is marami yung mga babae na limited lang yung access nila sa lupa, loans, and technology na kailangan nila sa negosyo or sa farming. So for example, si Maria, isang babae na magsasaka or farmer. So gusto niyang palakihin yung farm niya, pero hindi siya makakuha ng loan or modern farming tools. So number 2 is cultural. So cultural, gender norms restricting mobility and decision making. So dito sa cultural is may mga traditional gender norms na naglilimita or naglilimit sa mobility and decision making ng babae. So for example, may pamilya na inaasahan lang na manatili ang isang babae sa bahay, and hindi siya pwedeng magtrabaho or mag-attend ng kahit anong training. So number 3 is economic, unpaid care work. So women spend 3 times more time on it. So dito sa economic, mas marami pa rin yung mga unpaid care work sa mga babae sa bahay. Pag-alaga ng mga anak, matatanda, and also sa paggawa ng mga household chores. So example, si Ana is isa siyang working mom. So gumugugol siya ng 6 to 8 hours sa household chores bukod sa trabaho niya. Kaya limitado yung oras niya para sa skills development and also sa negosyo. So number 4 is educational. So skills mismatch in growing sectors. So dito sa educational is may mga skills mismatch. So may mga babae na trained sa courses na hindi naman demand sa lumalaking sectors ng economy. So example, kumuha ng degree na humanities si Carla. So pero tech at digital jobs ang mataas ang demand, kaya mahirap makahanap ng mataas na sahod sa trabaho. So next is legal, number 5. So remaining gaps in labor and property laws. So dito sa legal is kahit may labor and prosperity laws sa Pilipinas, is may gaps pa rin sa implementation. So example, may ilang babae na
hindi fully makapag-claim ng kanilang inheritance property ownership or labor benefits. So depende sa marital or work status nila. Next is key sectors for intervention. So the priority areas for action. So number one is agriculture. Support women farmers with inputs and market access. So dito sa number one, agriculture is ang goal dito is suportahan yung mga women farmers sa kanilang production and access sa market. So for example, bigyan sila ng mga seeds, tools, and also training para mas ma-ensure or mas matiyak na maibenta nila yung mga uh, products sa patas na mga presyo. So, number 2 is micro, small and medium enterprises, MSMEs. So, provide financing and business training. So, dito sa number 2, ang goal naman dito is bigyan ng finance and business training ang mga women entrepreneurs. For example, small loans para makapagsimula or makalago or makapagpalago ng negosyo sa mga training businesses management, marketing, and also sa bookkeeping. So, para mas marami yung mga women-led businesses sa local economy. So, number 3, digital economy. So, bridge the gender digital divide. So, dito sa digital economy, ang goal dito is tulungan ng mga kababaihan na makapasok sa mga tech and online opportunities. For example, training sa digital skills, e-commerce, online freelancing, and access sa internet and devices para mas marami yung mga babae na makapagtrabaho and kumita online. So number 4, formal employment. So promote equal pay and safe workplaces. So dito sa formal employment, promote equal pay and safe workplaces para sa lahat ng empleyado. So for example, ipatupad ang equal pay for equal work. So siguraduhin na safe ang workplace laban sa harassment. So para lahat ng mga babae ay may chance na makapagtrabaho ng pantay and also ligtas. So number 5, green economy. So create opportunities in renewable energy, sustainable agriculture. So dito sa green economy, ang goal naman dito is mag-create ng opportunities sa renewable energy and sustainable agriculture para sa mga women farmers natin. So for example, women-led projects sa solar energy, eco-farming, and waste management training, support para sa sustainable livelihoods. So para mas marami yung mga babae na kasali sa future economy and environmental friendly project. So next is social cohesion. So what it means for communities. So ano nga ba yung meaning ng social cohesion sa isang community? So definition, the bonds that hold society together, trust, solidarity, and mutual respect among diverse group. So, ang social cohesion ay mga ugnayan or yung tiwala sa isa't isa sa isang society. So, kasama na din dito yung trust, solidarity, and mutual respect sa iba't ibang grupo, mapababae man or lalaki. So, iba't ibang ethnicity, religion, and pati na rin yung mga socio-economic class. So, kapag may social cohesion is mas matatag, mas mapayapa, and also mas maayos yung isang community. So, next is the key elements. So, number 1, inclusive governance and participation. So, dito sa inclusive governance and participation, lahat
ay may chance na makilahok sa decision making ng community. So for example, sa barangay meetings, kasama na dito yung mga kababaihan, youth, elderly, and person with disabilities. So kasama sila sa pagbibigay ng mga ideas and decision making. So next is number 2, respect for diversity, gender, ethnicity, religion, and class. So dito sa respect for diversity, sabi daw dito is respeto ang iba't ibang mga kultura o culture, religion, gender, and yung social backgrounds. So for example, sa school or workplace, pinapahalagahan ang different tradition and perspectives. So next is number 3, shared values and common goals. So dito sa shared values and common goals, may common purpose ang community gaya ng peace, development, and welfare ng lahat. So example, sama-samang pagtulong sa disaster response o community projects. So next is number 4, access to public services for all. So lahat is may access sa healthcare, education, and basic services. So for example, walang pamilya ang naiiwan sa vaccination drives in schools, and pati rin sa mga livelihood programs. So last is conflict prevention and resolution mechanisms. So dito is may paraan para maiwasan or ma-resolve ang mga conflicts sa community. So example, mediation teams or barangay justice systems na nagbibigay ng fair solution and disputes. So next is link between empowerment and cohesion. So how they reinforce each other. So paano nga ba nila tinutulungan ng isa't isa? So first, when women are empowered, community decision making becomes more inclusive. So kapag empowered ang mga babae, is ibig sabihin may boses sila may pagkakataon silang makilahok or mag-participate sa decision making, and may access sila sa mga resources and opportunities. So next, resources are distributed more equitably. So mas fair ang distribution ng resources. So mas napapansin ng pangangailangan ng iba't ibang tao tulad ng mga bata, pamilya, at komunidad. So next is social norms shift toward greater equality. So nagbabago ang social norms, mas nagiging normal and pantay ang tingin sa babae and sa lalaki. So next is trust and cooperation increase across groups. So mas tumataas ang trust and cooperation, mas nagtutulungan ng mga tao dahil pakiramdam nila na may lugar sila sa community. So next is when societies are cohesive. So ngayon naman, kapag cohesive ang society, meaning nagkakaisa and nagtutulungan ng mga tao. So first, barriers to women participation decrease. So mas nababawasan ng barriers sa participation ng mga babae, mas open ang community na na makasali ang mga babae sa leadership and activities. So next, policies are more responsive to all needs. So mas responsive ang mga policies and ang mga batas and pati yung mga programs is mas naayon sa pangailangan ng lahat, and hindi lang ilang grupo. So next is collective action for development is stronger. So mas malakas yung collective action for development. So kapag united ang community, mas madaling magtulungan para sa progress and para sa development. So sa madaling salita, kapag empowered ang women or mga kababaihan, is mas nagiging strong and fair yung community. And kapag united naman yung society, is mas nagiging madali para sa mga babae na makilahok and mag-lead. So pareho silang nagtutulungan para sa mas maunlad and pantay na
komunidad. So that's all for my reports. Good day, sir. My name is John Luther Francisco, and this is the continuation of our report together with Justin C. Abadir, and I will explain direct po our report. So, first is the national policies or government support for GSI. So, dito is alam naman natin na ang gobyerno naman no, is may mga policies para suportahan ang mga kababaihan. So, first dyan is makikita nyo naman yung Magna Carta of Women Article A9 9710. So, dito is sinusure na pantay yung rights ng babae at lalaki sa lahat ng antas or areas. So, next is yung next naman is yung Philippine Development Plan 2023-2028. So, ito is binibigyan ng priority ang economic empowerment ng mga kababaihan or women. So, third is yung Microfinance Act naman is tumutulong para makakuha sila ng pera para sa kanilang negosyo. At next is yung, or last is yung gender responsive economic recovery. So, dito is, ang program is nag-aayos po ng mga tawag dyan, problema na nararanasan po ng mga babae after crisis. So, next is the role of government or what public institution can do. So, ano ba yung nagagawa nila? So, dito is yung government's agencies is alam naman natin na napaka-crucial, no? Dahil nga sinusuportahan at super importante din ang role nila para sa mga gender equality na dapat nilang tawag dyan, ipatupad yung mga batas laban sa discrimination at para na rin sa equal opportunity. So, kailangan din nila mag-invest sa mga services like daycare at elder care para sa mga bata at para na rin sa matatanda. So, dito is binibigyan po ng mga suporta yung mga kababaihan, no? Or sa kababayan or yung mga key sector. So, gagamitin nila yung mga data at hinati ayon sa kasarian, no? Para sa planning at tiyakin na marami ring mga babae sa mga decision making bodies. Next is the role of private sector businesses as force for change. So, dito is a role of private sectors and business as force for change. So, dito is yung mga private companies din is yung pwedeng silang maging daan ng pagbabago para sa mga kababaihan, no? Na dapat silang mag-implement ng equal pay at flexible work policies. So, dito is bumibili sila ng mga product or services mula sa mga kababayan na nag-lead to enterprises. So, magbigay ng skill training at career advancement opportunities at suportahan ang women's entrepreneurship through partnership na rin at i-promote na rin yung gender balance sa kanilang leadership teams. So, next is the role of civil society or yung advocating and enabling conclusion, no? So, dito is yung mga civil society organization naman. So, tumutulong sila para isulong yung inclusion ng mga kababaihan. So, nagbibigay sila ng mga direct services like yung training, counseling, at legal aid. So, dito is nag-advocate sila na para sa policies reform. So, sinubaybayan nila kung paano na-achieve ng gender equality or bubuo sila ng networks para marinig yung boses ng mga babae at nagpapadali ng dialogue sa iba't ibang groups. So, next one is the role of communities and individuals. So, everyone has part to play, no? Gaya ng like dito is hindi lang gobyerno yung nag-organize siya sa mga sa may role o lahat. So tayong merong part na dapat gawin is kailangan nating i-challenge yung mga harmful gender norms at stereotypes, no? So suportahan yung women's leadership sa families at communities at i-promote na rin yung equal sharing, no? At ng unpaid care work. So bumili at suportahan ang woman lead so business at turuan ang sarili at iba pa tungkol sa GSI, no? So next one is the measuring progress or indicators for success. So dito is
para malaman kung umuunlad ba tayo sa gender equality, may mga bagay na tayong sinusukat sa economic side, labor force participation, rates ng mga babae, wage gap, at bilang ng women-owned businesses. So sa social side is women's representation is leadership, access to services at trust levels. So sa policy side is yung legal reforms at budget allocation para sa GAD programs sa community or GAD. So side naman is yung incident ng gender-based violence at result ng social cohesion survey. So next one is the challenges and opportunities. Dito is looking ahead, no? So dito is titingnan pa, syempre is may mga challenges tayong haharapin, like yung persistence ng cultural norms or limited resources at mga epekto ng climate change. Pero meron din namang maraming opportunities yung opportunities yung mga lumalaking digital economy. So ito is nagdudulot ng new rules. Strong naman ang women's movement dito sa Philippines. So mas marami pang private sectors like yung nag-i-engage at nag-strategic opposition ng Davao para sa regional collaboration. So lastly is the call to active and key takeaway. So moving forward, dito is yung ang woman economic empowerment is nakakatulong talaga sa social cohesion, no? To develop development ng bansa. So ang inclusions is beneficial sa lahat po ng society. So kailangan may partner ang lahat ng stakeholders at local actions. So ito is nakakagawa ng national impact. So ito naman yung mga dapat nating gawin. First is dito is number 1 is suportahan ang mga woman lead entrepreneurs prices sa ating community or sa inyong community. Number 2 is i-advocate ang mga inclusive or policies sa inyong workplace or barangay. Number 3 is mag-invest ng woman skills at leadership development. At lastly, or number 4 is i-promote ang equal rights at respect para sa lahat ng groups. And that's all for our report. And thank you po.